Nag-bloodletting campaign ang Pinoy community sa Jeddah para makatulong sa pangangailangan ng supply ng dugo sa Saudi Arabia. At para naaayon sa World Health Organization, sino ba ang pwedeng mag-donate ng dugo? Alamin sa Balitang Global ni Iya Estrada Cabanding. Mahigit 100 volunteers ang nag-donate ng dugo sa bloodletting campaign ng pinagsama-samang puwersa ng Filipino community sa Jeddah. Kinakabahan kasi first time ko kung magpapunan ng dugo. At saka medyo masakit. But at the same time po, happy po ako kasi makakatulong pa ako at saka ma-help po ako sa ibang po. Sa temang Give Blood, Save Lives, nakiisa ang mga Pinoy mula sa Maghrabi Hospital and Centers, Tao Gama Fia True One. Ito pong proyektong ito ay bilang pagpapasalamat sa gobyerno ng Saudi Arabia sa pagbibigay ng pag-accommodate sa atin na makapagtrabaho dito sa kanilang bansa. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng World Health Organization na magkaroon ng isang bansa ng epektibong sistema ng voluntary blood donation para mapanatili ang sapat na supply ng dugo. And even also the residents here during this season may be able to use the blood donation that the Filipino people are giving to this host country. Sana po wag po silang magsawa sa pagtulong, lalo na hindi lang po tayong mga Pilipino ang nangailangan. Blessing po yan na dapat po natin gawin sa kapwa-tao natin. Para matiyak na safe o maaaring makapag-donate ng dugo ayon sa American Cancer Society, kailangan may malusog na pangangatawan, nasa 17 taong gulang pataas, may timbang na hindi bababa sa 110 pounds, hindi puyat o gutom, may 8 weeks interval sa pag-donate ng dugo at hindi umiinom ng antibiotics. Mahalaga po ito kasi at the same time, personally po sa atin, yung dugo, nag-regenerate po siya. So, maganda po ito sa ating katawan din. We have a health benefit po. Bukod sa makaiiwas sa sakit sa puso, nakatutulong din ang pagdodonate ng dugo na makaiwas sa sakit na cancer at makapagpabawas ng calories sa katawan. Iya Estrada Cabanding, ABS-CBN News, Jeddah.